Mula sa Far East Broadcasting Company, Philippines, narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Jebo Banzuelo. Isang mapagpala at mabiyayang araw mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo. At kayo po ay nakikinig sa programang Kamalayan. At syempre tayo po ay nagpapasalamat sa muli na namang pagkakataon na tayo po ay magkasama-sama para mag-aral ng salita ng Diyos. Salamat din sa lahat po ng ating mga partners sa mga radyo, sa mga online platforms na nagbibigay katiyakan na yung ating programa ay inyo pong masubaybayan sa inyong lugar na kinaroroonan. Opo, pwede tayo mapakinggan gamit ang radyo, pwede rin gamit ang internet. At syempre sa lahat ng mga listeners natin sa Pilipinas at maging sa abroad, maraming salamat po. Sa ating pagpapatuloy ay babalikan po natin yung importansya ng biyaya pagdating po sa ating paglilingkod. Pagkaho kasi nawala yung konsepto ng biyaya sa ating paglilingkod, ang ministeryo talaga nagiging toxic po yan. Sabi nga natin it becomes a place of expectation kasi palaging may hinahanap tayo. They have to earn our love, our service, our ministry, at it will be a place of condemnation kasi pag walang biyaya talagang naroon may paghatol. Kung maalala nyo yung mga Pariseyo, ganyan po ang nangyari palagi merong paghatol at para bang merong pamantayang imposibleng maabot sa kadahilanan nga po na ang mas binibigyang diin ay yung pong pagsusumikap mo na abutin ng Diyos kaysa po yung maipakita ang biyaya ng Diyos. At ang resulta po niyan talagang napakahirap. Kaya nga, if you remember, nung si Jesus po ay dumating, ang daming ipinagtaka yung mga Pariseyo at saka ibang tao. Kasi nagulat sila bakit kakaiba itong ministry ng taong to? Imagine, una, bakit wine-welcome niya yung mga makasalanan? Ang tingin ho ng mga tao, hindi dapat kasali yan sa paglilingkod. Hindi dapat kasali yan sa ministeryong ginagawa ni Jesus. Ang dami nilang katanungan, dami nilang mga hindi maunawaan, di po ba? Kaya nga takang-taka sila Bakit pinapayagan mong sumama yung mga yan sa'yo? At may pagkakataon pa nga sinabi nila why do you associate with sinners? Pinaliwanag ng Panginoon, hindi naman yung malusog ang nangangailangan ng doktor, kundi yung may karamdaman. So ang ibig sabihin lang naman po noon, pare-parehas naman may sakit pare-parehas makasalanan. Ang kaibahan lang po, merong umaamin, merong hindi. So yung umaamin na kailangan nila ng tulong at sila'y makasalanan, yan po yung nakikinabang sa biyaya ng Panginoon. Yung mga self-righteous, hindi ho nila makita ang pangangailangan kay Jesus. Kaya nga, if you remember, sa halip na tanggapin si Jesus, sila pa yung mga pangunahing kumokontra kay Jesus. Kasi hindi nila maintindihan bakit kailangan itong si Jesus? Bakit kailangang lumapit sa Kanya? Yung mga itinuturing na makasalanan, yung mga prostitutes, yung mga tax collectors, ito mga taong to, hindi mo na halos kailangang kumbinsihin to na makasalanan sila Kasi labeled na sila, branded as sinners by society. Kaya sa New Testament, sa Gospels, pag binabanggit po itong mga tax collector, prostitutes, minsan may nakadugtong tax collectors and sinners, no? Kasi nga labeled na sila as sinners Kaya mapapansin nyo, ano pa bang pag-iisipan ng mga taong to tanggap na nila, alam nila at ipinamumuka sa kanila ng mga religious leaders na sila nga'y makasalanan. So hindi na sila nag-struggle sa aspeto na yon. Ang advantage pa nga nila
ay yung katotohanan na hindi na sila nahirapang tanggapin na sila'y makasalanan at hindi na sila nahirapang kilalanin yung kanilang pangangailangan sa isang tagapagligtas. Sino ang nag-struggle doon? Di ba? Ang nag-struggle po yung mga self-righteous. Kasi ang tingin nila, entitled kami, kaya namin. Kaya hindi nila makita ngayon ang pangangailangan sa tagapagligtas. Kaya sila na-offend kay Jesus. Kaya nga sabi natin, ministry that is not based on grace is toxic. Mangyayari sa atin para bang makasalanan ka na nga, ipamumukha sa iyo, wala kang pag-asa, makasalanan ka, hindi ka karapat-dapat. Naalala ko po yung prayer, di ba, sa templo. Pumunta yung tax collector at saka yung pariseyo. You remember the story? Nanalangin no? Ang sabi ko nung pariseyo, salamat Panginoon at hindi ako katulad niyan. Grabe yun, no? Parang na-imagine ko pag yan ang partner mo sa prayer meeting, parang ayaw mong katabihan, ayaw mong makasama, no? Nanalangin ang sasabihin, salamat Panginoon at hindi ako katulad nito. Ay grabe ho yun. Pero yun po ang nangyari. He was pointing out the sins of the tax collector and he was highlighting his own qualifications. At para bang sinasabi niya, mabait ako, matuwid ako, maayos ako, hindi katulad nun. So tingnan niyo po, ang religion naging toxic at naging mapagpaimbabaw, mapagpanggap. Kasi para bang ang naging mahalaga na lang, yung pong nakikita ng tao, hindi na yung nakikita ng Panginoon. Di ba? Kaya nga ang sabi ng Panginoon sa kanila, you clean the outside, yung panlabas of the cup and dish, but inside, you are filthy. Nililinis nyo yung labas, pero sa saloobin, marumi. Kahit ang sabi ng Panginoon sa kanila, hindi katanggap-tanggap. Para sa kanila, basta ang mahalaga yung nakikita ng tao, kahit na yung saloobin, makasalanan. If you remember, one time, yung mga kasama ng Panginoon, mga disipulo, hindi naghugas ng kamay tapos kumain. Offended yung mga pariseyo, di ba? Kasi meron silang tinatawag na ceremonial cleansing. Yung ceremonial cleansing, hindi po ito ginagawa para lang maalis yung germs. No, tayo kasi naghuhugas tayo ng kamay, paglilinis dahil baka makontaminate ng germs yung ating kinakain so we get sick. So sila, aside from the cleanliness, physical, no? Nandun po yung konsepto na hindi ka lang magiging malinis sa physical. Pag hindi mo hinugasan yung kamay mo, magiging makasalanan ka. So sabi ng Panginoon, hindi yung pumapasok sa bibig, kundi yung lumalabas sa bibig ang nakapagdudulot ng kasalanan. For out of the abundance of the heart, the mouth speaks. So kaya ganyan ang lumalabas sa bibig natin, maling mga pananalita, kasi yan ang nilalaman ng puso natin. So in other words, magiging maingat tayo kasi ang bottom line, yung mga lumalabas sa ating bibig, yan po ay sintomas ng karumihan ng ating puso. Kaya nga sinasabi ng Panginoon sa mga pariseyo, okay, maingat kayo na kumain, na naguhugas ng kamay, you do your ceremonial cleansing, etc., pero ang problem doon, it does not make you righteous kasi lalong lumilitaw sa inyong mga pagkilos yung mga mali na bagay, maling pamumuhay. Kaya nga ang bottom line doon mga kapatid, pag nandoon yung kamalian ng puso, kahit anong pagtakpan mo, lilitaw at lilitaw, di po ba? Kaya nga sabi natin, ano nangyari sa mga gatherings nila? Parang naging payabangan in a religious context. Na-imagine mo yun, payabangan pero napunta sa konteksto ng relihiyon. Actually, that happens sa sa Aklat ng Korinto. Pag binasa yung nangyari sa Aklat ng Korinto, ginamit nila yung kaloob na spiritual, pero kulang sila sa spiritual maturity. Kaya ang sabi ni Apostle Paul sa 1 Corinthians chapter 3, yung mga unang talata, hindi ko kayo makausap kagaya ng mga malalago sa pananampalataya. Kasi ang sabi ni Apostle Paul, nasa inyo pa yung inggit,
yung awayan. Kaya sabi niya, para kayong mga hindi nakakilala sa Panginoon, para kayong walang pagkakilala sa Diyos. So mapapansin mo po, nalipat lang ng setting. Dati-rati, payabangan sa labas ng church. Nagkaroon ng spiritual gift, pero walang spiritual maturity. Yung payabangan napunta sa loob ng church. Okay? Ano nangyari? Di ba? Nag-uunahan pagka Lord's table. Ano pa? Nagdemandahan. At saka nagkumparahan, nagpahusayan. You read about this dun sa 1 Corinthians chapter 3. Chapter 3 at saka chapter 11, pag binasa mo yung chapter 6, makikita mo yan, ang daming issue dyan. Bakit po? Again, kasi ang problem po doon, although they had spiritual gifts, so in their case, Christian naman sila, pero ang problem po, they lacked spiritual maturity. So ang nangyari sa ministry, hindi nito na-achieve yung tatlong mahalagang bagay. Ano yon? Una, it does not exalt God. So it's not pleasing to God. Hindi nakapagbibigay lugod kasi wala Sa halip na magbigay lugod, kasalanan pa na idulot. Pangalawa, it was not edifying to the body of Christ. Hindi nakaka-build up, nakapagdudulot pa nga ng katitisuran at pagkakasala. And it's the bad testimony. It fails to lead to the evangelization of the lost. Kasi nga, sabi ni Pablo, kayo tong nagdedemandahan dyan, tapos dadalhin nyo ngayon sa mga non-Christians to be judged. So anong patotoo meron kayo? So mapapansin mo, in the absence of grace, ministry or church life even becomes toxic. Kaya talagang kailangan balikan natin yun kasi nga, padadala tayo ng Panginoon. We are serving, we are broken people, serving the broken, serving with the broken. We are hurting people, serving with others who are also hurting, serving those who are hurting. We are wounded, serving with the wounded, serving those who are also wounded. So ano magiging resulta niyan? Talagang pagka walang biyaya talagang maiinis tayo, maiirita tayo, walang ibubungang maganda, hindi tayo matutuwa. Yan po ang problem dyan. Kaya nga, ang challenge po dito mga kapatid is to go back. Balik tayo sa biyaya. If ministry is not focused on and motivated by God's grace, it can become driven by human effort, performance, or self-interest rather than by the gospel. So yan po ang nagiging problem dyan. Pag hindi siya motivated ng grace, hindi siya nakafocus sa grace, wala Pag human effort na po, mauubos tayo Ang ministry is supposed to give us joy. Why? Kasi channels lang tayo ng blessing Whatever we use for ministry is from the Lord. If we are doing it right with the right heart, right resources, hindi ka nauubusan dyan. You experience more joy as you do it. Bakit? Kasi alam mo, daluyan ka lang Hindi ikaw ang may-ari. Pero once naisipin mo, pera ko to, akong nagsikap dito, ako gumawa nito, ubus ka dyan. Mapapansin mo, mapapagod ka, walang kagalakan, maghahanap ka, maiirita ka, mapuprostrate ka, mawawalan ka ng gana. Burnout ang resulta. If it's performance, the same. Kaya ang problem po talaga, sometimes, kahit nagsimula tayo na may maliwanag na konsepto ng biyaya, ang gagawin ng kaaway is not to prevent you from serving, but to make you focus on your own expectations and miss out on grace. Because by doing that, mas malaki ang damage, mas malaki ang problema. Sino ba naman ang lalapit sa'yo? Kaya nga yung mga Pariseyo, di ba? Ayaw ng mga tao kasi the more you strive to be religious, hindi ka naman umaabot sa pamantayan Palaging kulang, palaging may mali, palaging kapos, palaging hindi ka okay. But with grace, everything changes. But sila na-attract kay Jesus, itong mga makasalanan, because they find acceptance. They experience genuine love. They see hope. Pwede pala kaming gamitin, may pag-asa pala. Di ba? Yung Samaritan woman, imagine, John chapter 4.
Namuhay in isolation. Bakit? Kasi makasalanan siya eh. Namuhay ng hiwalay sa mga tao. Kasi alam niya marumi siya. Mas pinili niya pa yung sumalok ng tanghaling tapat na walang tao kaysa yung sumalok ng umaga, maginhawa, malamig ang panahon, pero may tao. Alam niyo, parehas mahirap yan ha. Yung sumalok ka ng umaga na pag-uusapan ng buhay mo, o yung sumalok ka ng tanghali, walang mag-uusap kasi walang tao doon, pero ang init. Imagine mo yung init. Pero ano po nangyari? Mas naging magaang sa kanya yung sumalok sa gitna ng init ng panahon kaysa po doon sa sumalok ng maginhawa pero pag-uusapan ka. Mas pinili niya yun. Kasi nga, nakakahiya yung kanyang pamumuhay at para ipamukha pa sa iyo yung kahihiyan ng iyong pamumuhay, mas mabigat. Kaya napansin nyo nung natagpuan niya ang biyaya, kakaiba kasi yung babaeng, sabi nga, she was living in isolation, pero siya ginamit to reach out. Siya ginamit para abutin yung mga tao. At ano yung mensaheng dala-dala niya? Nahanap ko yung nakakaalam ng lahat sa buhay ko. Grabe, no? So in other words, she was telling people, yung mga katago-tago kong lihim, kasalanan, etong taong to, tinanggap ako kahit alam niya lahat yun eh. Kaya nga, di ba, nung humingi ng tubig ang Panginoon, alam niyo, pag di niyo naintindihan yun, hindi niyo ma-appreciate Kasi akala lang natin, baka simpleng, wala akong pangkuha ng tubig, tapos meron ka, so, kuha mo naman ako. Hindi po ganun kasimple yon. Take note, Jesus is a Jew, male, religious teacher. Ito namang isa ay babae, Samaritana, immoral. So, hindi ka hingi ng tubig. Hindi mo gagamitin yung gamit niya kasi that will contaminate you with sin. Kaya nga takang-taka siya. Hudyo ka, Samaritan ako, hingi ka ng tubig. Religious leader ka, makasalanan ako, hingi ka ng tubig. So yung action po na iyo na paghingi ng tubig, na akala natin, pag tiningnan mo, para bang si Jesus ang humihingi ng pabor doon sa babae, well actually, if you analyze it, baliktad. He was showing favor. He was showing favor to the woman. Jesus was showing favor to the Samaritan woman. Yun po ang pinapakita roon. Kasi bakit? Walang gagawa niyan sa'yo. Immoral ka eh. Walang gustong ma-associate sa'yo. Immoral ka eh. But when Jesus asked for water from her, God was actually showing His love to the woman. He was showing favor to the immoral woman. Kaya gayon na lang yung action na yon, sobrang lalim po nun. Kaya yung babae, alam niya yan. Kaya mapapansin niyo ho, yung action na yon na speaks 1,000 words. Grabe, no? Kaya talagang kahit nung dumating mga apostol, natulala sila eh. Bakit? Kausap niya yon. Bakit? Kilala ba niya yon? Bakit nagkaganon? So they were also amazed. Pero yan po ang biyaya eh. Yan ang biyaya. So, kung wala po yung grace, love will be replaced by obligation. Napipilitan na lang tayong gawin ng ministry, di ba? Bigat, hirap, ito na naman. Ano ba yan? Parang ganyan, no? Ako na naman. Parang lahat na lang ayaw mong gawin kasi ang bigat eh. Grace produces grateful and joyful service. Without it, ministry can become a burdensome duty motivated by guilt, fear, or the desire for recognition. For grandstanding ang ministry, performance ang ministry. But with grace, kahit anong ipagawa sa'yo, you know that, Lord, I don't deserve this. Pero sa kagandahang loob mo, you gave me the privilege of serving you. Salamat, Panginoon. Hindi ako karapat-dapat dito, but it is only by your grace that I can do this. Salamat, Panginoon. And every time you do ministry, it comes from a heart that is grateful. Salamat, Panginoon. Salamat. May kagalakan sa puso. Kapakumbabaan, you have a sense of privilege. But once that is removed, you become entitled, patay. Ang gulo ng ministeryo mo, ito lang, Panginoon. Ganito lang. Hanggang dito lang. Bakit ganito? Di ba? You become entitled. Kasi ang feeling mo, you deserve more. The moment that you feel you deserve more, yan ang danger dyan. Aalisin yan yung kagalakan sa iyong puso. You will sink at the bottom.
Kasi ang problem po dyan, ibabagsak ka ng ganyang kaisipan. It will create burnout. You will not be satisfied with ministry. You will look for more. Kaya paminsan po, ang problema, sabi ko nga sa inyo sa isang pag-aaral, maybe it's not really a change of ministry. Baka ang kailangan baguhin is how we see ministry. Because how you view ministry will determine how you do ministry. Ulitin natin, how you view ministry will determine how you do ministry. Kung mali ang pagtingin natin sa ministry, mali ang paraan natin sa ministry. Kung mali ang puso natin sa ministry, mali ang ating resulta sa ministry. So, grace is important. It changes the way we do ministry, the way we see people, the way we see ourselves, the way we do what we do. Lord, salamat. Ako po ay laging na mamangha at nagagalak pag nakikita ko yung mga tao na, alam mo yun, through the years, yung iba naglilinis ng church. Sila yung in charge to prepare the church. Maybe they receive a little compensation, but we know it's not really enough. Yung iba, wala ngang compensation, but silently, they do their ministry. Wala kang maririnig, tahimik, may kagalakan sa puso. Sometimes they even spend their own resources para lang kung ano yung kulang doon, pupunuan pa nila. Bakit kaya nilang gawin tahimik? Walang palakpakan, walang pumapansin, walang bumabati. Kung meron man minsan, kung may bumati pa nga, minsan nakulangan pa eh. Bakit ganito ito? Di ba? And yet, they do it faithfully. You know why? Because at the back of their minds and at the bottom of their hearts, they know, Lord, I don't deserve this. I don't deserve this. Hindi ako karapat dapat, pero sa iyong biyaya, binigay mo sa akin to. Salamat, salamat. Grabe, no? Kaya pala yung babae na nagbasag yung naghugas nung paa ng Panginoon, ginamit yung pabango, mamahaling pabango, tapos yung buhok ang pinangpunas. Kasi naintindihan niya eh. Sabi ng Panginoon, bayaan niyo siya. Naintindihan niya yung laki ng kanyang kapatawarang tinanggap, kaya gano'n na lang siya magpasalamat. Eh yung mga hindi nakaintindi nun, nang hinayang, nila naintindihan eh. Pero kung naintindihan mo yung naranasan ng babae, you will understand, Lord, hindi ito sayang, hindi ito pagtatapon. This is just to honor you. This is nothing in comparison to what you have done for me. This is not to repay you, but to thank you. So sana po, makita natin ang kagandahan ng biyaya sa ating paglilingkod. Dito po tayo pansamantalang nagtatapos mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo. Pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat. Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan@dzas.febc.ph.